Sa video na ito ay naimbitahan tayo na mapasama sa road test ng Elavil Scania buses, ang pangmalakasang power fleet units ng Elavil for Bicol and Visayas. Tayo ay babiyahe mula Balintawak, Quezon City papunta ng Naga, Camarines Sur, kung saan magaganap ang blessing ceremony para sa mga buses at didiretso ng Kamalig Albay para sa malupit na photoshoot. 28 hours ng solid experience, 6 units of Scania buses, and 1 dedicated company aiming for a better service. Ako nga pala si Maki Matik at tara, samahan niyo ako sa biyahe kong ito. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Today is November 14, 2024 at andito ako sa BJ Mercantile sa Balintawak, Quezon City. Pagdating ko nga dito ay nakapwesto na ang mga buses na dadalhin sa trip na ito at ang mga katulad kong bus enthusiast na kasama sa road test. Ang bus na napunta sa amin is yung locally made version ng Scania Touring, which is si 888-1. Sa loob ay naka 2x2 seating configuration. Kapansin-pansin yung lapad ng mga upuan na swak para sa mahabang biyahe. Lahat ng upuan ay may USB charging ports and seat belts. Equipped din ito with CR, lalo na at ito ay pang long haul. And for entertainment is meron siyang TV monitor sa harap at gitnang part ng bus. When it comes naman sa pangilalim, ito ay isang Scania K360, which means ito ay merong 360 horsepower na nakamatch sa isang automatic transmission na kilala sa tawag na Scania OptiCruise. And the time has come at paalis na kami ng Balintawak, Quezon City. Ang layo from Balintawak to Naga, Camarines Sur is almost 400 kilometers. So ito talaga yung magiging testament for durability ng Scania, lalo na at kilala ang Bicol para sa unforgiving conditions ng mga daan. Along the way ay tamang kaway-kaway sa mga kapwa bus enthusiast pag nagkakatapat-tapat yung mga buses. Akala mo mga batang nasa field trip lang eh. This is actually my first time na makakasakay sa Scania bus for a long duration. Kaya very excited ako sa magiging biyahe namin. And also, this is the first time na makakasakay ako ng Elavil, which makes me more interested sa way of driving and service nila kahit ito ay isang organized event. Malalaman nyo sa dulo ang magiging verdict ko para sa bus na ito. Pagpasok ng SLEX is medyo nagkalituhan kung saan hihinto na gas station. Kaya 2 gas stations ang pinasukan bago nakarating sa final na first stopover. Sa dami ba naman kasi ng bus, kailangan ng space na malaki-laki. Retro tayo eh. Yan. And dito kami huminto sa Petron, Calamba, a 1-hour break para makapag-refresh and lunch. Sagot nga din pala ng Elavil yung expenses for the food and accommodation for the whole trip. Kaya maraming salamat po sa Elavil's management. After an hour and we're back on track para ituloy ang ating biyahe papuntang Naga. The next planned stopover is sa Pagbilao, Quezon na. Upon exiting the expressway, ay na-surprise nga kami na mag-via Ibaan, Batangas itong mga buses instead of entering Turbina going to Santo Tomas. On this route, kami ay dadaan ng San Juan, Batangas hanggang makalabas ng Sariaya, Quezon. This is the usual route ng mga buses to Bicol kapag heavy ang traffic sa Turbina to San Pablo. PM and papasok na kami ng Quezon Ecotourism Road. So hindi na kami dadaan mismo sa town proper ng Candelaria and Sariaya. Huminto lang din kami saglit to regroup the buses and to snap some shots habang di pa lumulubog yung araw.
Hello! Yung mga lalagpasan namin mamaya sa Pamplona. And our second stopover is dito sa Camayan, Cubo in Pagbilao, Quezon. Ito yung dedicated meal stop ng Megabus, Bicol Magayon and Elavil buses para sa kanilang mga biyahe. Dito na kami nag-dinner dahil mahaba-haba pa yung tatakbuhin after this stop. Buti na lang at maganda yung place and very appetizing yung mga pagkain. Ano yung mga sakay dun? Ganyan-ganyan. Naalog. After an hour, balik biyahe na ulit. This time, ito na yung isa sa pinaka-inaabangang parte ng mga bus enthusiasts pag biyaheng Bicol, ang takbuhan na magsisimula sa Atimonan. May overtake na dito na sa kabila. Siyempre, hindi mawawala sa ganitong biyahe ang konting kulitan at diskarte sa daan lalo't magkakaparehas ng buses at company. Ito yung masayang convoy na may halong excitement. Oh! Yan bang pangalan ng Scania? Pangalan? Ano isa? Ha? Natuwag na ni Chef eh. Hindi, ikaw sa kanya. Wala. May kasalubong na. Napakalaki ng tulong ng Opticus transmission sa ganitong situations. Mas may power control yung drivers in times na kailangan ng mas malakas na hatak tulad ng obvious and sudden slow traffic in steep conditions. Wala siyang kalaro. Hindi na yan. Talagang malaki yung power difference ng K400 kumpara sa K360 variant si Scania. Lamang sa akyatan at patag yung K400 pero minsan ay nasa driver din talaga. Pag sinawang mo. Ayos, may maya, oh. Ayos, may maya. Ay. Diba? Hindi na nakatuntut yung ano. Pinick up along the way yung mga kaibigan namin na sila Sai and Aldrich. Sila yung kausap namin nung nasa Pagbilao pa lang kami. Nag-short stop and regrouping lang din pagkapasok ng Tabugon. After 3.5 hours mula Pagbilao, andito na kami sa third meal stop dito sa Sofia's Meal Stop sa Calawag, Quezon. Short 30-minute break para magmerienda and refresh. Dalawag po sana kami. Kaso sabi nila walang mga Hindi kalayuan sa Sofia's Meal Stop ang last stopover for this trip, which is sa Elavil's Garage sa Pamplona, Camarines Sur. Agad pumuesto yung mga buses para makapagpakarga ng diesel. Dito na din kami pinalipat ng bus dahil isang bus na lang ang dadalhin papunta mismo sa Naga City, kung saan kami ay magpapahinga for the rest of the night. And finally, nakarating din kami ng Naga City dito sa Sampaguita Tourist Inn. Isahan lahat kaming mga bus enthusiast ay mag-i-stay for the night para makapagpahinga before the events kinabukasan. Again, ito ay sagot ng Elavil's management kaya sobrang thankful kaming lahat na na-invite for this trip. And fast forward at 8 AM na at ready na kaming lahat para sunduin ng bus papunta mismo sa simbahan kung saan magaganap ang blessing ceremony. Sa Basilica of Our Lady of Peñafrancia gaganapin ang blessing ceremony.
Pagdating namin dito is kasama pala yung higher tourist buses ni Elaville, kaya lalong na-excite ang mga bus enthusiasts. Ina-arrange din yung mga buses into a much organized look para mas maganda sa photoshoot and videos. Thanks to the effort of Sir Marby para mas mapaganda yung mga pwesto ng buses. Para sa full blessing ceremony nitong mga buses ay pwede nyo i-check ang Facebook ng Elaville Tours Fields Incorporated. After ng blessing is nagpa-quick brunch din si Elaville for everyone dito sa simbahan. Di ko nga lang na-videohan. 10:30 AM at papunta na kami sa aming second goal which is ang makarating sa Kamalig Albay, kung saan mayroong malawak na bypass road with a huge background view of the Mayon volcano. Sana makisama yung weather. This is one of the best moments sa pagiging bus enthusiast. Yung makasama mo yung mga kapwa mo mahilig sa bus at sabay-sabay kayong ma-amaze at matuwa sa takbuhan ng buses. Ayaw mo ka ng Skanya, ayaw mo na. Minto kami saglit dito sa Ligaw Albay para mag-regroup dahil medyo naipit yung ibang buses sa traffic. Wala, silvespan ka na ano. Yan na. Toyo sa halo, mayroon pa. May paano? And after 3 hours of exciting trip from Naga to Kamalig, inarating din namin ang place kung saan magko-conduct ng photoshoot for the buses. Di pa totally nakakapwesto yung mga buses pero todo picture na kaming mga bus enthusiasts. Ganyan kami ka-passionate when it comes to buses. At nakapag-decide nga na sa may open lot ipwesto yung buses to create the pattern and para mas maangas sa photos and videos. Ito nga is mismo si Sir Marvin na nag-arrange ng buses para mas madali ma-translate yung gustong mangyari na pwesto ng buses. At after ma-finalize yung pwesto, non-stop na ang pitik ng shutter at video recording naming mga bus enthusiasts. Sobrang grateful and happy kami na mabigyan ng opportunity to be part of what we consider a history in the field of bus industry here in the Philippines. After the photoshoot ay babalik na kami ulit ng Naga City bago tuluyang umalis pabalik ng Manila. Supposedly is dapat pupunta pa kami ng Cagsawa Ruins to conduct another photoshoot. Kaso nga lang may impending na typhoon during this time kaya restricted ang entry sa mismong ruins. Bago ko tapusin ang video na ito, I just want to express my heartfelt gratitude to Sir JP of Elaville Tours Fields Incorporated for inviting me to this incredible journey. Maraming salamat po Sir JP and congrats on your wonderful Scania buses. And also to Sir Marvy for organizing this well-planned event with impressive execution. Thank you Sir Marvs!
Overall, napakasolid ng bus na ito ni Elavil. Kompletong-kompleto with power, comfort, and elegance. Na-hit niya yung 3 aspects na perfect para sa isang bus. And when it comes to Elavil's driving and service, talagang solid sila manakbo and very courteous din to everyone na kasama sa road test. So I highly recommend everyone to try their buses and service once officially for operation na itong kanilang Scania buses. O paano mga ka-bus trip? Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat!